mensahe sa araw na ito. At pagpatuloy po natin ang ating alin about why divorce is wrong. So, nilagay ko po kanyang umaga, background. Ito po sa book of Malachi. We have said that there are several problems that Malachi addressed. Yan ho ay sa panawagan ng Panginoon kay Malachi. God told Malachi to tell the people ito ang kanilang mga problema. They need to adjust. Kailangan nilang baguhin or else God would curse them. Magpapatuloy, ang curse ng Panginoon sa kanilang buhay. Maging sa kanilang hanap buhay. Okay? So, marami sila mga problems. Sana dyan ang kawalan ng paggalang, impiety, nais i-address ng Panginoon. Particularly sa mga priests, yung problem of sorcery, meron pa rin mga nagpa-practice ng black art sa kanila, black magic. Ito yung mga dating expert yan. Meron pa rin taga Sikihor. O taga Kapis yata, Kapis na Brother Gilbert, Sikihor. Kaya natin ng katawas. Kaya isubo na ninyo yung mga manika, yung mga salamangka, yung iluwana, yung mga bato. Yan doon ay kinakondemn. So, some of them still practice sorcery, yung there is rampant neglect of service to God. Yung intended for the Levites, marami po sa mga Levites neglected, hindi na ibigay. Kasi among the 12 tribes, ang Levi, ang tribe of Levi, wala ko silang binanang lupa except the 48 cities. Yung anim pa nga doon sa 48 cities, sineparate pa for cities of refuge. So, all in all, 42 na lang ang maiiwan sa kanila na matitirahan. So, wala silang sapat na lugar para magpagtatamnan. Ngayon, nung natanong ang mga Levites, paano kami kakain? Ano magiging bahagi namin? Ang sagot ng Panginoon, ako ang inyong magiging bahagi. At ang inyong mga kapatid, sa kanila magagaling ang inyong sustenance. Dahil nire-require ko ng ikasampung bahagi ng kanilang mga kinikita ay dadalhin sa tabernakulo, dadalhin sa templo. At yan ang magiging sustenance. Sabi ng Malachi 3:10 that there may be what? That there may be meat or sufficiency in mine house. Eh dahil sa nineglect na yan, yung part of worship na yan sa Panginoon, wala nang nag-offering, wala nang nag-tithe, natural, may mga pamilya, mga priests, kailangan kumain yan. Hindi rin pwede ikatwiran ng mga priests na pasensya na anak, hindi kayo makakapag-aral. At walang offering. So hindi ko pwede ikatwiran yan. Kailangan nilang kumain, kailangan mag-aral. So, matipilitan sila na maghanap buhay. So, na-neglect ang gawain ng Panginoon and God is not pleased with that. So, binigay itong message sa Malachi chapter 3, bring all the time. You're cursed, even this entire nation, because you rob God of His tithe and offering. So, napakaraming problems, Pero yung particularly na in-address, dito sa chapter 2, ay yung problem of divorce. And their priests are guilty of this. Guilty sila sa mag-break ng covenant. So, kanilang loyalty and faithfulness to the Word of God, nawala na. Naging partial sila sa Word of God. Naging selective sa kanilang preaching. Naging selective sa pag-apply ng salita ng Panginoon. Kapag may kapakinabangan sa kanila, pwede nilang balukutin ang salita ng Panginoon. As it is done today. Sa nakakakilabot na pakinggan, na si Kiboloy, inaangkin na niya kanyang pagkapantay sa ating Panginoon. Diba? Sinasabi niya na sa ngayon, appointed Son of God. And the way His members and His preachers would give accolade
Kung sambahin na nila si Kiboloy. Inangkin na niya ang kanyang pagkapantay sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya, during the Lord's time, siya yung appointed Son of God. Pero in this last days, siya na yung appointed Son of God. So, inako na niya ang kanyang pagkapantay sa Panginoon. No? So, they are partial when it comes to the Word of God. They misapply it, and they do injustice to the Word of God. And same thing is true during Malachi's time. Higit sa lahat, isang malaking kasalanan na nagawa ng mga priest ay yung pag-divorce nila sa kanilang mga misis. Including the ordinary people, nadadamay na rin, no? By example, nakikita nila ng kanilang mga religious leaders, ganyan ang ginagawa, pati sila ganun na rin. Pero sa umpisa pa lang, hindi talaga yan ang ideal ng plano ng Panginoon. Sabi ng mga kausap ng Panginoon during the New Testament time, bakit pinayagan ni Moses? Ano sagot ng Panginoon? Because of the hardness of your heart. But in the original design, sabi ng Diyos, it is not so. Hindi kayang burahin ng divorce ang original marriage. You know why? Dahil ang original marriage, hindi naman tao nag-join yan. It is actually God who joined them together. That is why in Matthew chapter 19, God says, wherefore what God has joined together, let no man put asunder. So hindi lamang yung pare o yung officiating minister na nag-join yan, hindi lamang yung dalawang tao na nagpasya na sila'y mag-asawa, but it is God Himself who joined the couple. Sabi ng Bible, but God hath joined together, let no man put asunder, and nobody can break that, not even the divorce, not even the remarriage or second marriage, could annul the first marriage. Dahil yung una, yung pa rin yun sa harapan ng Panginoon. Although that naging legal yan sa mata ng tao, yung legal separation at yung legal na second marriage, sa mata lang ng tao yan. But as far as God is concerned, ano kanyang pinagsama? Sama na yun. Legal yun, no? At isa lang yun sa mata ng Panginoon. So why is it wrong? First of all, because it makes worship impossible. Why is divorce wrong? Because number one, it makes worship impossible. So sa ating text, kinondemn ko rito ang maltreatment ng misis. All manners of maltreatment is being indicted or condemned. Be it unkindness or neglect of the wife, adultery, or divorce. Yan mga kapatid, unjust treatment pa rin yan ng misis. You know? And God is not pleased with that. Kasi sabi sa verse 13, ang panambahan sa Panginoon napupuno ng napupuno ng iyak, palaghoy. Verse 13, and this have he done again, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out in so much, that he regardeth not the offering anymore, or receiveth it with goodwill at your hand. Kaya pag ang ating misis, wala naman nakakaalam sa mga problema niya sa bahay, ano? Except you, hindi naman ako nag-uusisa. Pinapanalangin ko lamang kayo. Pero, because your private lives, it's between you and God. And when there is injustice being committed against the wife, at pupunta rin tayo simbahan as a family, even if you give your tithe, even if you sing, and even if you show tenderness with your wife, pero behind the back of your wife, kunyari ka lang. Pagka maniwala dyan, hindi mo natatanggap ng Panginoon ng ating worship. Alam, nais po ng Panginoon ang kanyang panambahan, ang kanyang altar, napupuno ng papuri. Ang awitin sa kanyang harapan, hindi ng mga hibig, hindi ng mga palaghoy, hindi ng mga pag-iyak. So when a wife comes sweeping to church of home problems, worship is impossible. Or when a husband is out of fellowship with his wife, he is also out of fellowship with God. Ang sabi ng 1 Peter 3:7, even prayers are what? Being hindered. If there is no proper relationship or fellowship between the wife and the husband, even prayers are being hindered. Sabi ng Bible, dwell with them according to knowledge, that your prayers be not hindered, para hindi maatlangan. Halin yung tinatanggap ng Diyos ang ating panalangin. No? What else? Sinasabi po sa Matthew 5:23-24,
The same thing is true with other interpersonal relationship with our brothers and sisters in Christ. Sabi ng Panginoon sa Matthew 5:23-24, if you will bring an offering to the altar to God, and you remember or you recall that your brother has something against you, nasaktan mo kanyang namdamin. And then mag-offering ka, first, be reconciled to your brother or to your sister in Christ. Pagka na-reconcile mo yan, tsaka madali ng ang offering mo sa altar, sumamba sa Panginoon, at hanggang hindi naayos yan, hindi yan matatanggap ng Panginoon ang iyong pagsamba sa Kanya. Okay? So why is divorce impossible? Why is divorce wrong? Because it makes worship impossible. Dahil ang Diyos, siya ay saksi sa naging sumpaan. Sa verse 14, sabi niya, yet ye say wherefore, because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth. Hindi lang yung mga pumirma as witness. Ang witness ninyo, habang nagsusumpaan kayo, yes, I do. In sickness and in health, I do. For richer or poorer, I do. So, after a few days lang ang gaganda ng honeymoon. Ang gaganda ng wedding, abot ng milyon. Pero alam niyo po yung ang milyon na halaga ng wedding, hindi garantiya ng happy marriage. Hindi ko mo gumastos kayo ng milyon, magiging successful at happy at marriage. Okay. So, yun po ang nangyari, Dami natin mga sinumpaan sa kasalan, for richer or for poorer, for better or for worse, puro I do. Pero pag masagot, hindi I do, sure. Yes, sure, of course, na mga ganyan pa. They are saying, of course. Sure. After a few months, of course. Wala na. Of course na, of course. Then of course. Meron daw pag kinakasal, bago ikasal, may mga rings yan Una, may engagement ring. Tapos, wedding ring. Pagkatapos doon yan, puro suffering. Puro suffering na. Hindi boring. Yung mga pinapangako na susungkitin ng bituin, susungkitin ng buwan. Nakakatuwa, di ba? Pag binubugbert, puro star-star na yung nakikita ni Mitos Di ba? Kaya yung mga lumalabas sa boxing, puro Australia nakikita. Pagka napuruhan, puro Australia. Yung pala yung sinusungkit na bituin. Pa-aido pa, For richer and poorer. Di ba lang, for richer lang. Pa-poorer na Wala, di ko pala marunong ko pamilya, uwi na ako sa amin. Kala ko ba magsasama, hirap ang ginawa. Sa ginawa lang, gusto mong magkasama Kailangan pati sa hirap, magkaramay. Diba? Pagtulungan kung paano giginhawa. For good times and bad times, maraming magkasama. Hindi yung kung ginhawa lang, pagka mahirap na, iloko na sa ito. No money, no honey. Diba? May kata ganyan. No money, no honey. So, sana hindi gano'n, At ang Diyos, naging saksi, sa sumpaan na yan, sabi sa verse 14. Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth. So, itong text natin, sinabi rito na marami nga, legally na divorce, ang kanilang message. Pero hindi niyan nabura, ang marriage sa harapan ng Panginoon. So, the divorce never broke the covenant, or even by the subsequent marriage. Dahil tingin ng Panginoon, sa marriage ay hindi nagbabago. Neither God or His moral law of marriage have changed. Hindi magbabago yan. Okay? Another reason why divorce is wrong. Second, a tender relation is cruelly violated when there is a divorce. Why is it wrong? Because a tender relation is cruelly violated. So when a man divorces his wife, a sin is being committed against the wife. And who is the wife? The bone of his bone and the flesh of his flesh. Diba sabi ng Biblia, ang thesis ay nagiging Sabi ni Adam, he is now what?
bone of my bone and flesh of my flesh. And then sineseparate mo. Ano yan? Ano ba yan? Natulong mo lang ba yan? Kung sinulang mo yan sa buhay mo. Diba sa sabi ng Bible? I will make her what? I will make her a helpmate, a partner. Diba? A partner in life. Hindi mo partner in crime. Partner in life. May nag-share sa akin na kailan binigyan ng pangalan yung mga hayop ni Adam? Kailan pinangalanan niya? Nung may asawa na siya o nung wala pa si Eve? Wala pa si Eve. Binigay na kay Adam yung task of naming all the animals. Bakit kaya hindi inantay na lumabas muna si Eve bago bigyan ni Adam ng pangalan ng mga hayop? Kasagot daw ng iba, ang kanilang opinion. Hahaba because of second opinion. Magtatagal. Magtatagal yung, talaga ba na, mahirap pa yan gawin yan. Mag-isip ng pangalan sa bawat hayop. Mahirap yan. Gano'ng kalalim ang vocabulary mo, gano'ng ka-deep ang vocabulary mo to be able to think of different names. At kung anong pinangalan ni Adam, yun na naging pangalan ng hayop. Ano? Pero matapos siya, sabi ng Diyos, I will make him an helpmate. It is not good for man to be alone. Hindi mabuti na nag-iisang lalaki. Kaya nilalang siya ng Panginoon na makakasama sa buhay. At doon siya kinuha sa tadiyang, malapit sa kanyang puso. Diba? Para minamahal. Sabi nga, hindi buto na malapit sa kamay para suntukin. At hindi buto na malapit sa paa para tadyak-tadyakan. Kundi buto na malapit sa puso. Malapit sa kanyang dibdib para siya ay minamahal. Ano? So, of all earthly relationships, ano ba ang pinaka-intimate na sa lahat? Hindi yung mother-son or mother-child relation. Hindi yung father-child relation. Ang pinaka-malapit sabi nila na relationship of all earthly relationship is a relationship between the husband and the wife. Kaya nga, nung kumuha ang Panginoon ng illustration, he took the illustration of the husband and the wife. Husbands love your wives even as Christ, who loved the church and gave himself for it. Of all human relationships, yung mag-asawa ng pinakamalapit at yan ang kinuha ng Panginoon bilang paghalimbawa sa kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia. Ano? Kaya ito sinasabi ng Panginoon sa mga kalalakihan, husbands, love your wives. Apparently, merong tendencies sa mga mister na ma-neglect ang kanilang mga misis. Alam niyo po, nagiging problema minsan sa relasyon ng mag-asawa, yung preoccupation ng mister. Hindi yung occupation preoccupation. Hindi yung preoccupation. Minsan, nakakalimutan na yung anniversary. Nakakalimutan yung birthday. Ang malagang araw. Nakakalimutan yung Mother's Day. Nakakalimutan yung mga malagang araw. Bakit? Preoccupied. Di ba? Anong iniisip? Minsan pag tinanong, after 5 minutes, ha? Ano sinasabi mo? Kanina mo pala salita ng salita. Wala pala narinig dahil preoccupied by whatever, trabaho, naging problema. Pero maganda, ma-handle yan, ma-manage yan. Kahit naging cause of problem minsan sa mag-asawa. Yung naman mga misis, sana maging understanding. Para sa inyo rin naman yung pag-iabala Pero as much as possible, magagawa natin ang paraan. So, yan. One of the tenderest relationship in this planet. So kapag meron divorce, ayan yan. Nababiolate siya. But ito, tender relation is cruelly violated. Ito naman lahat ng separation, masakit. Ha? Any kind of separation, whether you go abroad,
or somebody dies, any kind of separation, masakit yan. You know? So, it's a violation against the wife of this covenant. Another reason why divorce is wrong, because it is fatal to God's original design for marriage. It is fatal or deadly, you know? Ito yung pumapatay. So, original design, it is fatal to God's original design for marriage. Ano bang design for marriage? Ano bang nangyayari sa marriage? The two shall become one. Oh, the two shall become one, and the two shall become one. Eh, kapag naniwala, nagiging one ka ba yan? Wala na yan, ano? Two individuals na uli yan. Diba? At ano sabi ng Matthew chapter 19? Sabi natin yung 46. Matthew 19:46. It's actually God who makes the joining. Kaya sabi niya, when God hath joined together, let no man put asunder. Matthew 19:4-6. And he answered and said unto them, have ye not read that which he hath made them at the beginning, made them male and female? And he said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Sa opinion ng Diyos, sa kanyang pananaw sa marriage, wala nung itinatag niya ito in Genesis chapter 2. It is actually God who performed the first wedding, you know? In Matthew, Genesis, diba? Sa Genesis chapter 2 pa lang. Ang Diyos ang kauna-unahang perform ng kasama. Kauna-unahang mag-asawa. Sinabi niya dyan sa Genesis 2, you know, therefore, mother shall a man leave father and mother and shall cleave unto his wife, and the two shall become one flesh. At sa panahon ng Diyos, ano, iisa na lamang sila, at ang Diyos ang nagsama sa kanila na yung dalawa ay magiging isa. Wala tayong karapatan na ibahin yan. No? Ang sabi yan, what therefore God has joined together, let no man put asunder. Hindi kayang gawin niya ng abogado. Hindi rin kayang gawin niya ng mag-asawa. Ano? Dahil Diyos ang nagsama sa kanilang dalawa. Ano ba po ang design sa marriage? Not only to make the two one, yung it is fatal. Bakit po fatal? The original design for marriage. Dahil sa purpose ng marriage is what? According to Malachi 3:15. Ano sinabi yung reason niya? To produce what? Malachi 2:15. To produce Bigyan natin yun, no? Malachi 3. Alis na yung verse. Verse 15, Malachi 2:15. And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit. And wherefore one, that he might seek a godly seed. Paano magiging godly? Iwalay na. Saan may mas mataas na chance na makakaproduce ng godly seed? Diba? From both parents. Kapag parehong magulang, nandyan. When both parents are there, chances are, mas malaki ang chance na makaproduce ng godly seed. Dati, dinidefine natin, ano ba ang family for the, para mag-multiply. For propagation, no? For procreation. For procreation. Pero sa Malachi, hindi lang pala for procreation. Hindi lang para dumami ang tao. Kundi magkaroon ng tao na godly. Hindi lang basta dumami ang tao na mga walang respeto, walang takot sa Panginoon.
kundi magkaroon ng mga tao na lalaki na may takot sa Diyos. Mahirap yung dadaming ang tao, pero puro mga wala ng respeto sa Diyos. Wala ng respeto sa mga institutions na tinatag ng Panginoon. Alam niyo po ba na matindi yung pro-ball na i-create ng education, ano, na ang background hindi Christian. Grabe kaya yung nag-create niyan. Ang tingin nila sa buhay, ano lang. Walang pinagkaiba sa taga. Walang pinagkaiba sa unggoy na eksperimento. Wala na yung value of life. Parang, you're just a piece of what? Piece of meat. Isa parang daga na lang, parang buhay na lang ng daga. Pag namatay, so what? Test tube ka lang. Parang nabubuso test tube. Everything is being explained and defined in those terms, sa ganung mga terms. Pwede ka mawala. Wala nang value ng buhay ng tao. Kaya napakabilis sa kanila yung mag-decide na, sige, before, ang dali nila mag-decide na, sige, ano yung ginagawa sa bata pag abort. Bilis lang yung pagpasahan niya. Yung bang fetus may buhay na yun? Ano sabi ng Bible? People are what? Estranged from the womb. Ibig sabihin, nasa womb ka pa, tao na tingin sa'yo ng Panginoon. Nasa sinapupunan ka pa ng nanay natin, no? Nasa sinapupunan ko tayo. Tao na tingin sa atin ng Diyos. Naliligaw na tayo ng landas. Hindi ka lamang basta anong flesh lamang yan o isang pirasong karne na nandyan. Ano? So the way they treat it, in some schools, ganun ba? Gagawin natin, abort na yan. So, wala na yung mataas na pagtingin sa mga institusyon na nilagay ng Panginoon at sa mga plano ng Diyos. So, hindi po lamang dadami ang tao, kundi ang layunin ng Panginoon kung bakit mayroong pag-asawa, para magkaroon ng mga tao na godly, takot sa Kanya. At ang makakapag-provide niyan, godly ng mga parents, pareho, magulang na nandiyan, especially godly parents. O sila yung may chance na makakapag-produce ng mga godly na mga anak. So one reason for marriage is to seek a godly seed. Seed worthy of God. Legitimate offspring born in true and lawful wedlock. And God's design to train up a godly child, which can be best done by the joint care of both parents. Pero pag wala yung dalawang magulang, parang may kulang Wala tatay, especially wala tatay. Wala yung father image, di ba? Magkakaroon ng ng pag-iiba sa mentalidad ng anak. Wala siyang nagis ng ama, walang nagis ng ina. Minsan, pagka may pamilya na siya, confused na siya sa mga roles. Ano ba talaga role ng tatay? Ano ba role ng nanay? Wala sa nakita Maaaring maging boses siya, o maaaring masyadong submissive, na wala na sa tamang level. Karoon ng confusion. Kung minsan, ang naging resulta niyan, mga delinquent sa mga bata, maraming mga juvenile. Hindi kaya ng ina, dahil wala kang isang asawa, wala ka ng mister, na-obligasyon magtrabaho. Pag siya na nagtrabaho, sino may iwan sa bata? Most of the time, wala na. At dahil hindi kasama ng magulang, ano nangyayari sa mga bata? Sino nangangalaga? Pag wala ang nanay, dahil iniwalay ng tatay, at yung nanay siya yung nagtrabaho, sino may mangangalaga sa anak? Sino? Hindi, wala nga yaya. Wala rin ang lola. Wala rin auntie. Sino mangangalaga? Titi.
Kanya-kanya na, di ba? Kanya-kanya. Parang kami. Pamilya ko lang. I was without a father at the age of 2. At the age of 8, wala na ako sa nanay ko. Alam na, wala ko dala. Sa mga kapatid ko. Kung sino yung, ay sabi, kung sino yung pinakamatanda, sa magtatrabaho. So kung nag-asawa, lukod na. Yung next in line, siya naman yung magtatrabaho. 10 ka na yun. Dami yan. So kung nagtrabaho na yung next sa matanda, siya naman ang may duty sa amin. So sana lang yun, sa provision lang, sa pagkain. Pero sa guidance, wala na. Kanya-kanya na kami. Gumagala ako, saan ko gusto kumala. Uuwi ako sa oras na gusto ko uwi. At the age of 8, ako. At the age of 8, kung saan ako nakakarating. Alam niyo ba kung saan ako na grade 2? Project 8, Quezon City. Kung saan kami napadpad. Dami kong mga nararating na lugar. At the age of 8, alam niyo laro ko ng araw, naglalapel. So, meron yung portion na parang bangin. Kalaro ko mga grade 6, naglalapel ako. Wala akong sumasaway. Wala akong magulang yun. Naglalapel kayo nun. Nanguhuli kami ng isda, alam niyo saan? Sa Imbornal. Ang daming isda sa Imbornal. Eh, nagluto-luto kami, nung kakainin na namin, amoy Imbornal din. Walang magulang na tumitingin. Eh, nakita kami mga pond, yung parang tubig na dahil sa paa, nagkatubig. At ng mga tubig sa lababo, mga pinaglabahan, yung pumupunta, ang sarap ng mga ligo. Wala ka namang alam eh. May mga styro, may mga putol na sanga ng saging. Hindi mo alam kung anong danger ang nandoon sa health. Kung ano yung maapakan mo, nalibingan, pag nasugat, lagyan ng puti. Yung mga gamot nun, hindi po nalagyan ng sugat, nasugatan ng basag na, no? Lagyan mo ng puti, gagaling din yan. Ganyan pag walang magulang. Diba? You see? Paano magiging godly? Mabuti lang, at age of 11, napatpad ako sa isang simbahan. O, doon ako naalagaan. Magkaroon ako ng spiritual guidance. Pero kung wala, ano kaya ako ngayon? Diba? You see? Saan na kaya? Baka 6 feet below the ground na. O baka nasa banda na ako ngayon. Pakistan na. Diba? So, hindi lamang para dumami ang tao, kundi para magkaroon ng mga godly. At sino makakagawa niyan? Pareho magulang. No? Sabi ng Bible, nurture them in the fear of the Lord. Okay? Another reason why divorce is wrong, because it may have what? It may have infectious influence. Anong ibig sabihin ng infectious influence? Kung anong nakita ng anak sa magulang, eh malaki ang chance na maulit yun. History will repeat itself. Same thing that happened with Abraham and Isaac. Sabi ni Abraham kay Sarah, napadpad tayo sa Egypt, sabi mo, magkapatid tayo ha. Oo, sige. Pagdating doon, nakita nga ni Pharaoh, nakita ng mga kawan ni Pharaoh. Ganda mo, hindi mo siya maging asawa. Ilan taon si Sarah noon? Sarah was already 75. Sino rin yung 75 na very attractive pa rin? Si Sarah, at the age of 75, ang daming umangat ang Egyptians at nirekomenda pa siya sa Pharaoh. Malahari, may dayo kami nakita. Ang ganda! Pero 75 na siya. Sabi ni Pharaoh, sige, kunin niya para bigyan asawa mo. Sabi niya, magkano kayo? Kapatid ko yan. Kaya nangyari kay Abraham, mga very kind sa kanya si Pharaoh. Binigyan ng maraming hayop, kayamanan, kasi naging asawa niya yung yung kapatid eh. Hindi niya lang, asawa niya si Sarah. Pero yung sinasabi ni Abraham na, she is my sister, actually that is a what? It is a half-truth. Half-truth lamang yun. Dahil talaga naman na blood-related din sila eh. Anak siya nung I think it's Nahor. Si Terah, tatay niya, ni Abraham. Nahor naman, ang tatay ni Sarah. Kaya ano sila? Cousin, yun ang buo. Sabi niya, she's my sister.
Kung araw, pwede ba yun? Pero wala pa si Moses kasi yun. Pagdating ni Moses, binawal na yan. Huwag niyo sabihin na, pwede ko kasawayan ng pinsan ko, Moses. Abraham ka, si Sarah. Wala pa si Moses noon. At nung marami na yung tao, at doon si Moses, at binigay ang batas na hindi na pwede yan. Ano? Nung panahon ni Isaac, hindi ganun nila ginawa niya. Kanino naman, hindi na kay Pero, kay Abimelech. Ano? So, malaki po ang chance na kung ano yung pinanggaling ng pamilya, ganun din po ang nangyayari. Pero sana, yung mga pamilya na ganyan ng background, ano, mga members natin dito na ganyan ng background, huwag natin tularan, kung di man maganda ang ating background, huwag natin tularan yun. Kundi, doon tayo kumuha ng strength. Instead na tingnan mo siya as liability, doon ka kumuha ng inspiration. Amen? Sabihin mo na, balang araw! Ganun sana ang attitude. Pag ako nagpamilya, hindi ko hayaan na matulad sa nangyari sa amin. Hindi maliit na lalaki na walang tatay, walang nanay. Hindi yung magulang ko nga, nangyari ako pa. Diba? Sana hindi ganun ang attitude. Kung saan tayo kumuha ng challenge, o ng inspiration, o ng strength. Sabihin natin sa sarili natin na hindi nga naging maganda resulta sa amin, ba't ko pa gagawin yan? Kaya pag ako, nagpamilya na, at sisikapin ko na magiging ideal na family, at hindi ko hayaan na aking mga anak, lalang yan na ganito rin ang kahilat na nila. Ganun sana po ating attitude. No? But, kung hindi magkakaganyan, mga kapatid, yun na nga, tumalag sa'yo yung infection. No? Masamang example na nakita, yun din na nangyari sa'yo. So it is wrong because it may have an infectious influence. And lastly, verse 16 of Malachi chapter 2, bakit masama ang divorce? Because God hates it, according to verse 16. For the Lord, the God of Israel, saith that He hateth putting away. Ayaw ng Panginoon na paghiwalay. So, huwag na natin ipagtanggol yan. No? Kung gusto natin maghiwalay, humiwalay ka, pero huwag ka mag-asawa, according to 1 Corinthians chapter 7. Huwag naman yung huwag ka maghiwalay at all cost, pag kung nakapangasawa ka pala ng diba? By all means, tumakbo ka na. Baka gabi-gabi, nasa ka ng kutsilyo. Hindi mo sinasabi kung paano saan. Kapayat pa kayo, no? Nag-asawa kayo na Timbers 12, masama tingin sa'yo, nag-aasa. Diba? By all means, bubukod ka na. Kasi sabi ng Bible, hindi ka pwede pag-asawa. As long na, buhay pa siya. Diba? Basahin niyo po yung 1 Corinthians chapter 7. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon pwede. Pero sa mga ganyang sitwasyon na binubugbog ka na, halos patayin ka na, meron ganung syndrome yung mga binubugbog, tapos pagka magsasabi ka na iiwalay ka na biglang babait sa'yo. Tapos pag nagpapakabait, uulit na naman. Tapos pagka gusto mo nang iwalayan magiging mabait naman sa'yo, aamuin ka, susuyuin ka. Tapos pagka pumayag ka ng ayulit dalawa, uulit na naman. Meron ganyan, di ba? Meron ganung syndrome Pero sa kapatid, pagka ganyan halos patayin ka na, buwi ka na sa inyo. Pag naman yung hiniwalay at all cost, di ba? Pero hanggang nabubuhay siya, hindi ka rin niya pwede mag-asawa. Aari lang naman, kapag namatay na siya, kaya pag-pray mo. Pag-pray mo na lang kunin na ni Lord. Madali na. Para malibre ka na. Kasi hanggang buhay siya, wala kang magagawa Ano? Precatory prayer. So, God hates putting away. So, Matthew 19:6 says, God intends for marriage to be lifetime. And the husband who mistreats his wife cannot cloak his violent behavior by attending services with his family and paying tithes, worship. Is possible, no? Kahit kung anong gawin mo na pagpapakita ng piety sa church,
Pero kung di maayos ang relasyon mo sa misis mo, hindi kaya pagtakpan yan. Kailangan ayusin ang relasyon sa mga mag-asawa. No? And then last verse, tutugin na natin, verse 16. For the Lord, the God of Israel, saith, that He hateth putting away, for one covereth violence with his garment, saith the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit, that ye will not treacherously. Ito ang gusto ko maiwan sa atin. Take heed to your spirit. Ano ba dahilan? What drives you to seek another? Anong nagtutulak sa'yo? Bakit gusto mong mamiwalay? Ano ba dahilan? Bakit ba meron gustong iwalayan ang kanilang misis? O kanilang mister? Dahil hindi siya magkaroon ng citizenship? Gusto mo maging US citizen? And the best way para mangyari yan, mag-asawa ka rin ng tagaroon. Kaya iwalayan yung, ano yan? Economics, yun lang ang dahilan. Convenience, umaman, yun lang ang dahilan mo. Sabi ng Bible, take heed to your spirit that not will treacherously with his wife. So, bantayan mo ang puso mo. No? Take heed to your spirit that you will not treacherously. According to the book of Thessalonians, ang Panginoon ang tagapagtanggol ng mga haki. Sa lahat ng mga haki sa kanyang kapwa, tapasin naman yan, ibang tao, kapatid ko, asawa mo, ang Diyos ang gaganti para sa kanila. First Thessalonians 4:6. The Lord is the avenger. Ang Panginoon ang avenger ng mga haki. So, inapi mo isang tao, inapi mo ang misis mo, pagkatanggol yan ng Panginoon. Tayo naman, pinakaman tayo ng Panginoon. Ano bang nasa damdamin mo? Take heed to your spirit. Anong nag-focus sa'yo? Bakit mayroon kang desire na kalitan? Bakit mo gusto ang hiwalayan? Meron ba talaga magandang dahilan? Kung wala kang magandang dahilan, ikaw lang ang talaga may palpak na dahilan. Huwag mo nang ituloy dahil andun ang Panginoon para ipag-iganti ang lahat ng mga. 1 Thessalonians 4 and verse 6. So it is bad, it is wrong, it is not good, it's not ideal. So huwag na po natin pangarapin, huwag na natin pag-isipan pa yan. Never even entertain that in your mind. Dahil hindi yung pinapayagan ng Panginoon. Okay? Pati tumayo, pati mabukas sa ating mga bagay. Kailan Diyos, mga bagay, Ama, salamat po Ama sa panahon na pinagkaluod nyo. Salamat po Ama sa pangalan ng salita. Salamat po Ama sa nabay. Patumigay nyo sa aming pamumuhay. Kung matutunan namin naman ang gagawin sa aming mga sarili, sa aming mga desisyon, hambang, at mga gagawin sa mga nulito. Patawad sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Patawad Ama sa mga hindi tama naman na behavior o mga ginawa namin naman towards our wives. Salamat po Ama sa mga ina na ginagdag nyo sa aming iglesia. Patuloy na kasi ng pagpalain at gawin pagpapalang patuloy ang sa aming simbahan. At maging sa kanilang mga pamilya. Ingatan niyo po ang aming pag-uli. Makapagawa man safe sa aming mga tahanan, mga sa aming panghatong gawain. Inabalik namin sa inyo lahat ng papuri at lagi namin nilagin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Ang bago po,